ear and nose allergies and infections. Aba, Yes. blockbuster yan. Marami ko ang makaka-relate. Ako pala sa buong pamilya ko. Mag-text po kayo Lahat para po kami. mabasa natin ang inyong comments. 0919-278-3000. Oh, at eto pa pala si Dr. ay fellow ng Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Surgeon din siya. Di ba, Yes. Doktora? We are head and neck surgeons din po. Pero Dok, commonly, at least ngayon papasok ang summer season, meron din po ba mga infections tayo na dapat malaman, relevant and timely, dahil nag-change ang weather, nasa environment, ano po ba ito? Yung mahilig mag-swimming. Ayun! Oh, ayan. Ako, lalo na ngayon, ang sarap mag-swimming sa init. Totoo yan. Sige po, Dok, bakit po? Prone kasi sa ear infection, so may tinatawag tayong acute otitis externa or swimmer's ear, no? So yun po yung pag madumi yung tubig. 'Di ba? Pag swim po tayo sa mga dagat sa ganyan or sa swimming pool na hindi masyadong nalinisan, may tendency po na yung bacteria po ay pumunta sa tenga at doon po mag-accumulate. So yun. Yun lang naman, Dok, kapag hindi malinis ang tubig. What if talagang nagsuswimming araw-araw? Sabihin natin, athlete o kaya mahilig mag-swimming. Kadalasan naman po pag madalas mag-swimming or yung mga athletes, liligo din naman po sila agad eh, di ba? Ayun. So, So, dapat maligo din agad, regardless. well, Oo. kasi part naman po Part yun na. ng hygiene talaga. Oo. Opo, oo. Baka yung iba kasi diretso na. Oo, kasi baka mamaya, sabihin natin, nasa, Hindi mo na nag-shower. nasa bakasyon, o tapos mag-swimming mga bata, tapos magla-lunch agad. Hindi na may isipan yung shower, tapos mag-swimming agad. Mga ganun mga common na. Tsaka yung mga ibang bata ayaw maligo, ah. Oo nga. May mga Oo nga. galit sa, ewan ko ba, yung pipilitin mo, maligo ka naman, Oo. please. Di ba? Oo, ayaw. Oh, 'di ba? Oo. Oh, anyway, ano pong sintomas na baka meron ng ear infection ng isang bata na for example, galing nga dun sa sabi niyong swimmer's ear. Yeah. What are the symptoms? Ear pain ang kadalasan po na presenting symptoms. So, magrereklamo po sila sa parents sila na masakit yung tenga. Lalo na pag hinihila po yung tenga. Meron na yon agad. Tapos may tumutulo din po or ear discharge kadalasan po. No? So, it's either pwede po siya from the earwax build-up. No? So, pwede rin po yun sa bacterial infection naman. So, kadalasan po, kulay dilaw yung nakikita na discharge. Tapos po yung ear canal po natin, kumikitid siya, lumiliit siya. So, talagang maga yung itsura. Ma-experience talaga at makikita mo talaga first hand na may maga yung tenga. Tapos yung iba naman po, nilalagnat, ganyan. Kasi nga po, may infection nga siya. Ito po, Doc, So, may mga questions po tayo from our audience. Tanong po ni Mr. Hector, I usually sleep on my left side. Senior na po ako. Bakit po mas madalas kumati yung left ear ko lalo habang natutulog o pagkagising? So, ibig sabihin, habang natutulog siya, kumakati ang kanyang left ear. Opo, parang ganun po. Bakit po mas madalas kumati yung left ear ko? And I usually sleep on my left side. Depende rin po kasi sa baka po si sir madalas din po maglinis ng tenga. Meron po kasi yung everyday nagko-cotton buds. Prone po yun sa ear itchiness or dryness. Kasi we advise talaga as CNT po na walang cotton buds dapat sa ears. Dapat Zero? hindi po naglilinis. Kasi may self-cleaning mechanism po ang tenga eh. So dapat talaga as much as possible, wala pong gagalaw ng tenga. Ayan. So yun. baka po madalas yung kanyang Yes, paggamit. marami naman po kasing factors ang ear itchiness po Opo. talaga. Yeah. Pag-usapan naman po natin, Doc, ang allergic rhinitis. Kasi nung binabasa ko itong comments, medyo ito yung tanong eh. Pero i-define naman po natin ito. Yeah, so allergic rhinitis. So by definition, allergy is yung response po natin sa allergens na nagkakos. Pwede po siyang sa dust mites, pwede siyang pollen, no? So pwede rin po siyang viruses. Tapos yung rhinitis po, yun po yung inflammation ng ating nasal passages na nagkakos po ng infection or inflammation. So basically, pag natatamaan po tayo niyan, meron po kasi tayong tinatawag na sensitization. At first, kung may exposure po, kunwari sa pollen, hindi po agad-agad kasing nagre-react ang katawan eh. No? Hindi siya agad-agad. Pero pag repeated exposures po siya, ayun, doon na po nagkakaroon ng baradong ilong, yung mata po nagluluha, ayan, so barado dito, barado yan, mga ganyan po. Ito na nga po, baka po connected po itong na-mention ninyo sa question ni Miss Magdalene Di Mapilis. Cigarette smoke when inhaled. Allergic rhinitis din po ba? Kasi easily
leads to cough and colds for me. Now suffering almost a week. Siguro po may kasama po siyang nagsusmoke sa house, no? Hindi tawag nating second-hand smoking. Anything naman po na irritant sa atin, may receptor po talaga tayo na mag-ubo. O reaction ng ating katawan, cough reflex po yung tawag doon. So anything na nai-inhale, yun, magkukos po tayo to cough. So smoke, yes. So sana hindi na ma-inhale yung smoke. Well, Tsaka sana yung kasama niya, wag na mag-yossi. Either siya ay mag-mask ng N95 sa loob ng bahay or Papasok pa rin. or what, diba? Oo. Or mag-stop na lang mag-smoke yung kasama mo. Oo nga Hindi po mo mapipigilan. Si Mai, sabi po niya, good morning. Sana po masagot din daw ni Doktora. Need po ba ng surgery ng hemangioma sa tongue? Salamat po. Oo. Kasi depende po sa size nito, no? Tinitignan po namin. May iba po kasi nagre-respond naman sa medication. Merong iba na nagre-respond with surgery. So, as bigger as the hemangioma size is, yun po talaga. Merong surgical intervention na tinatawag. Ano po ba yung hemangioma? Hemangioma po yun ay ang mga maliliit na ugat po na dumadami po kasi sila, no? So by term of angiogenesis, so nagfo-form siya. So parang blood supply yun na unusual po na tumutubo sa isang particular part po ng ating sa loob ng oral cavity. So yun. So ang itsura niya usually bluish, no, sa ugat or reddish. Yun po kasi dahil sa blood supply. O yun. Ito po, may tanong po si Joy Guevara. Doc, bakit kahit walang sipon at pagtapos ng taking a bath, nagda-dry yung nose ko at may onting blood sa left side ng nose? Ano po ang cause nun at ano po ang dapat gawin? May specific part talaga siya ng ilong na nasabi. Opo. Baka po naglinis din blood siya sa ng left ilong. side. Baka naglinis po yan ng ilong pagkatapos maligo. Di ba kasi ang tendency po natin after we take a bath, we clean everything. Nagka-cotton buds tayo, ganyan. So pwede kasi yon. Pwede rin po yun yung cause. Na-irritate biglang. Ma-irritate. Yes, opo. Oo. Marami naman po kasi din na factors ng dryness eh. For example, if you're exposed too much sa aircon, ayan. Oo. Diba? Speaking of aircon exposure, yung mga nag-oopisina or madalas swerte sila, may mga aircon sa bahay. Ano po yung reason bakit nakaka-cause ng allergic rhinitis yung aircon? At paano po natin ito maka-counter? May filter kasi ang aircon. So, pag hindi napapalitan agad, nag-accumulate yung dust. So, Or pag hindi nag-accumulate, nalilinis. so lalabas talaga siya dun sa vent So, maaamoy mo talaga siya, malalangkap mo siya. Oo. Kaya talaga kailangan may maintenance maintenance ng aircon po. Napapalitan ng filters. Yun yung advisable. What about the humidity or temperature sa loob ng kwarto? Parang napapansin ko pag masyadong malamig or something, nagda-dry yung ilong mo. Tapos parang ang tendency, parang gusto mong kamutin, nangangate, or pati yung mata mo or something. So, nung actually, nung nagkaroon tayo ng pandemic, nauso po yung mga air purifier, nauso yung mga humidifier, dehumidifier. And then, I'm so confused. Ano ba yung, bakit may dehumidifier, Oo nga. humidifier? Ano yung mas kailangan ko doon in this kind of tropical climate? Depende po kasi timpla yan eh. So, pag, for example, if you want to filter po yung mga air particles na pangit such as yung toxins, the viruses yan, you use the air purifier kasi may HEPA filter po yan, nag-filtrate siya. Or meron naman po tayong tinatawag na pag masyadong humid yung paligid, nagde-dehumidifier po tayo. Ang purpose po nun is para walang mag-grow na molds. Diba po, prone na, amoy natin yung mold mismo Yun yung nagkakos din po na mag-trigger sa atin ng allergies. Yan. So, And then pag sinabing humid, ano ba yun? Para kang masyadong may moisture naman moist. po yun. Oo, Yes. yun naman po. So, titimplahin mo po siya talaga So, kung dry yung paligid mo, humidifier. Pero, can also put air purifier, yun naman. Pwede naman combo like po kung yun. sa aircon, anong combination? Aircon kasi dry. Oo, So, so humidifier. Opo. Oo. Minsan may nagregalo ng dehumidifier. So, ako lalagay yun. Sa ba dapat? Sa labas? Sa may aircon, sa walang aircon, walang anong aircon. part ng bahay? Dun sa may nagpo-produce talaga ng moist, ma'am. Dun Katulad Saan na- usually saan ba? sa Saan ba CR? usually, Oo, sa CR, sa okay. kitchen. So, kami malapit Okay. sa piano. So depende. Depende kung saan. Timpla-timpla rin yan Kasi nauso yan, ang dami pa. May ano pa yung may lumalabas sa parang steam, humidifier
yun, di ba? Yung parang sa baby na parang may water. Yes, opo, oo. Oo. Ngayon, Doc, sa parting shot, naku, kulang tayo sa oras. For me, no, allergic rhinitis, wala pong cure yan, di ba? It's about management. You manage the symptoms itself Opo. po. Paano Yes. po? Oo. So, sa mga ganyan po, meron naman po kasi tayong tinatawag na mild, merong moderate to severe. Pag mild po, nawawala naman din siya kusa, or you can take antihistamines po. Na may iniinom po na antihistamines at night kasi it causes sedation. Pero meron na rin po tayo mga bagong generation ng antihistamine na hindi na nakakaantok, na pwede na rin po i-take. Sa mga moderate to severe symptoms naman po, yun nga po yung nagluluha yung mata, barado yung ilong, ganyan po. May tinatawag po tayong treatment with intranasal corticosteroids. So yun po yung nilalagay po sa ilong, no? So for a certain period po, 2 weeks initial, and then pwede po mag-continue. Ang goal po nun is to decrease the inflammation of the nose and the sinuses. Yun. So, tas meron po din tayong tinatawag na saline irrigation, para po siyang salt, no? Tapos hinahalo po siya sa tubig na malinis, dapat malinis po actually. Tapos binobomba siya sa nose. Yan po. Para po talaga mailabas po yung mga secretions, yung mga mucus. Paborito ata yan ng isang kakilala ko Sino kaya yan? Inaferan mo ako dati. Oo nga. Pero masarap yun, lalo na kung barado. Yes. And then Opo. ako yung anak ko, nung una ayaw niya. Oo. Pero sabi ko, sige, hanggang nag-complain na siya. Oo. And tiniis na niya. Ngayon medyo sanay na para bombahin yung kanyang nose. Oo, I mean, tama. dahil doon sa ganon. Yung suction. Oo, Oo. Oo. It helps it. Pati minsan may mga spray rin naman, saline Yeah, saline spray, spray. na pwede naman yun regular that you do, okay lang. Hindi Opo. naman overdose. Kasi parang Yes. saline lang, salt Asin. solution Yes. lang. Asin lang po yun. Ngayon, ano po last na to? Ano yung Montelukast? Kasi minsan, naresetahan kami nun Opo. Hindi naman yun brand, di ba? In generic. Generic. yun. Generic. That's the generic. Generic. Oo. Yes. Para Opo. saan yun? Oo. Usually po ginagamit siya as combination, lalo na po sa mga pasyente na prone po talaga sa asthma or allergy. Combination drug po kasi siya na hinahalo po sa antihistamines naman. Gaano katagal yung ganun? Pwede ba yung, katulad yung na-feel ko lang may allergy ako, antihistamine, pero yung Montelukast parang it has to be taken Regularly. regularly? Yes po. Regularly and with follow-up. Kasi mamaya nag-ano ka self-medicate. Yes. Pero maraming salamat, Doktora. Thank you Marami also. po kami natutunan, Yes Doc. po. Opo. Maraming Thank you. salamat din po. Thank you, Doc. Ayan po ang ating Dr. Serbisyo, Dr. Aleli Rivera Oña, ang ating ENT specialist at fellow ng Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Thank you for your service, Doc. Thank you.